Tila urong-sulong po ang dating Pangulo sa kanyang pag-amin at hindi pag-amin, joke o hindi joke. Umano na mayroon ngang Davao Death Squad at kasama nga raw po kayo roon. What is the real score ba, Senator Bato? Umamin ba siya o hindi? Kasama ba ang mga Chief of Police sa Death Squad o hindi? Klaro naman, no? Kung tingnan mo yung hearing kahapon na binawi niya yung sinabi niya. Yung unang sinabi niya is a joke, and I was part of the joke na sinabi niya na mga death squad, ganon. Inamin naman niya na meron daw siyang sinabi na death squad, hindi police. Opo. So ang ibig ding sabihin kaya ay hindi kayo sang-ayon sa ilang mga mambabatas na sinasabing may sapat ng ebidensya ngayon para ituloy na ang kaso laban sa dating Pangulo. Well, kanya-kanyang opinion yan, Corina, no? Klaro naman na sinabi ni Pangulong Duterte kahapon na kasuhan niyo ako. Kasuhan niyo ako. Yun lang naman ang sabi niya. If you have the evidence, kasuhan niyo siya. Yun lang naman ang sabi niya kahapon. So, kanya-kanyang opinion na yan. Opo. Kung meron sapat o hindi, o sapat o hindi, depende na yan sa pagtingin mo. Ano po ba sa palagay ninyo ang sapat na ebidensya para po magkatuluyan ang kaso? Dahil kayo po'y bahagi ng investigasyon ngayon. Ano po ang makapagkukumbinsi sa inyo na talagang may death squad at nagkaroon ng patayan? Yung kumukumpleto natin yung elements of the crime, if you want to file a case of murder against him, then tingnan natin yung elements of the crime kung andyan. Ano naman po ang inyong sagot tungkol po sa tuloy na panawagang mag-inhibit daw kayo dahil kayo po ang chief implementer daw ng war on drugs? Alam mo, Corina, yung mga tao na nananawagan na mag-inhibit ako, dahil nga yung pangalan ko ay nababanggit doon sa lower house, sa Quadcom, yun yung mga tao na ayaw makamit ang katotohanan. Gusto nilang magpapatuloy yung mga lies and publications na ginagawa nila doon sa Quadcom. Yung mga tao na yan na gusto nila, magpatuloy yan. Ayaw nila makuha yung katotohanan. One-sided lang gusto nilang malaman. Kaya kung mag-inhibit ako, who will represent the other side? Kapag one side lang pakinggan nila. Yung mga tao na kanilang nabully, yung kanilang na influence, na magbigay na ganitong statement, yun lang pakinggan natin. So gusto nyo, yun lang katotohanan. Yung side namin, hindi mapakinggan. So, ang ayaw na ako ay sumali dito sa hearing, parallel hearing na ginagawa ng Senado, ayan yung mga tao na kunyari disinte ko no, nagdidisinte-disintihan ko no. Pero ayaw nilang makamit ang katotohanan. So ang sinasabi po ninyo ay isang panig lamang itong sinasabing pagtangka daw ng pag-coach tungkol sa reward system sa pagpatay sa mga suspect dito po kay dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo. Ano yung tanong mo, correct? Hindi daw po ito importante ayon sa Quadcom. Itong sinasabi pong kinoach, ito pong si Ginoong Grijaldo, ay hindi daw importante ayon sa Quadcom. Para sa inyo po, kailangan po bang maisama ito bilang ebidensya? Alam mo, sa kanila hindi importante. Pero sa isang ordinaryong pulis na nainsulto sa ginagawa nila, na ini-influence nila, na very clear violation sa revised penal code, yung subornation of perjury, ay malaking bagay yan sa ordinaryong pulis. Sa kanila, baliwala lang sa kanila. Sanay man sila mambuli ng resource person nila. Tanungin nila ang pulis. Ang gusto lang sagot, yes or no lang. You can answer, yes or no. No more explanation. So ikaw, pulis, parang mawala ng dignidad yan sa ginagawa nilang Quadcom hearing. Kaya yung pulis ngayon nag-alburuto, masama ang loob. Kaya yung isang pulis na yan, hindi na nakatiis, yun, nag-volunteer, pumunta doon sa Senado at nagbigay ng statement. Dahil he want to stand up for the PNP. Ayaw niyang ganoon na lang palagi ang ginagawa ng mga congressman sa mga kapwa niya pulis na parang walang hiya diyan sa Quadcom. Ano po ang ating maaasahan, Senador, sa mga darating pong araw ng pagdinig na ito? May maaasahan po ba tayo? Ano pong inyong pakay na malaman?
marami pa tayong makukuha dyan na katotohanan. Hintayin ninyo pag andyan si Kerwin Espinosa, andyan si Ronnie Dayan, at tingnan natin kung anong katotohanan ang lalabas. Yan ang hinihintay ko. Okay, kami rin po maghihintay. Maraming salamat po sa inyo, Senador Bato de la Rosa.